Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong balita sa Civil Defense in Action. Humanitarian mission ng Pilipinas sa Myanmar sumentro sa urban search and rescue sa gumuhong gusali ng Jade Hotel and Entertainment Complex sa lungsod ng Naypyidaw. Pilipinas handang magpadala ng panibagong humanitarian team sa Myanmar sakaling kailanganin ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno. Yusek Nepomuceno umaasang makikita pang buhay ang 4 na Pinoy na nawawala sa Myanmar kasunod ng pagtama ng malakas na lindol doon. At OCD Calabarzon nagsagawa ng aerial inspection sa Taal Volcano Island kasunod ng nangyaring grass fire. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, update muna tayo sa isinasagawang humanitarian mission ng Pilipinas sa Myanmar. Sumentro ang operasyon kahapon ng Urban Search and Rescue Team ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa gumuhong gusali ng Jade Hotel and Entertainment Complex sa lungsod ng Naypyidaw, ang capital ng Myanmar. Gumamit ang USAR team ng 2 units ng life locators mula sa MMDA at SCORP rescue cameras. Matapos ang 4 na oras, walang nakitang indikasyon ng team na may buhay pang biktima sa gumuhong gusali. Pero na-detect ng rescue camera ang paa ng isang natrap na biktima sa gumuhong gusali. Pero itinigil muna ang retrieval operation dahil unstable ang lugar at kailangan pa ng masusing assessment. Sa isa namang worksite, na-detect naman ng rescue team ang isang biktima. Nasa state of decomposition na ang bangkay ng ito'y mahugod. Agad namang na-turn over sa Myanmar authorities ang na-retrieve na bangkay na napag-alamang head waiter ng Jade Entertainment City. Kahapon yung mga kasamahan natin, mga tauhan natin na nasa Myanmar, ang ating collapse structure team, meron silang nakuha na isang katawan. Yung nga lang, kasabing palad, yan ay nasawi na. So, isang katawan yon ng isang taga Myanmar na nasa ilalim ng Jade City Hotel. Yan ay 10-story structure at nag-collapse yung first and second floor ng Jade City Hotel. Nakita yan ng ating team at yan ay natanggal na nila dun sa ilalim at na-report yan sa mga otoridad ng Myanmar at yan ay na-turn over po sa kanila. Nandito po kami ngayon sa current billeting ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent to Myanmar. Dito muna po kami binilit ng Myanmar government pero currently po paalis na po yung ating PIMA team dito po sa likod ko. Kung makikita po ninyo yung truck na malaki, yun po yung may karga-karga ng gamit ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na magtatayo po ng Type 1 fixed emergency field hospital doon po sa may malapit lang din po dito sa may Naypyidaw, Myanmar. And kung mapapansin din po ninyo, mayroon pong mga bus doon sa likod at yan naman po yung magkakarga sa 32 personnel ng PMAT. And right now po, ayan, nag-aayos na po sila and everything is loaded or almost everything is loaded and will be ready. And ngayon po pala 40 degrees dito po sa Myanmar, sabi po sa weather, no, sa online weather, and but all personnel are accounted for and in good conditions. Nakapag-set up na rin ang Philippine Emergency Medical Assistance Team ng Type 1 Fixed Hospital malapit sa Bumingaong Temple sa Pinmana.
As of April 3, nakapagsagawa na ng 17 medical consultations sa medical team kabilang ang general medicine, surgical at orthopedic. Ayon kay Yusek Nepomuceno, isinasagawa ang debriefing sa mga contingent personnel bago matapos ang araw. Lahat sila ay kompleto at nasa mabuting kalagayan. Ang ating mga miyembro naman ng ating rescue team na nasa Myanmar, handa naman sila sa katawan at isip nila at kumpleto rin naman ang ating mga provision sa mga bitbit nila, mga pagkain upang hindi na sila makadagdag pa sa iisipin ng mga taga-Myanmar. Meron silang pagkain, mga sariling gamot, at mga provision na kailangan nila para sa kanilang matagumpay na misyon sa Myanmar. Kaya meron din silang mga kumpletong communication equipment. Yun nga lang, dahil nga matindi yung sitwasyon sa Myanmar, doon nang medyo konting may pagsubok yung ating communications mula doon papunta rito at nagagawa naman ng paraan. Samantala, umaasa naman si OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno na mahanap pa ang 4 na Pinoy na unaccounted sa Myanmar. Nilinaw ni Yusek Nepomuceno na urban search and rescue teams ng ibang bansa ang naka-assign sa lugar ng Sky Villa kung saan pinaniniwalaang naroon ang 4 na nawawalang OFWs. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, tulad ng ibang bansa na nasa Myanmar para tumulong sa rescue and medical mission, ay kailangang sumunod ng Pilipinas sa patakaran ng gobyerno ng Myanmar. Mas gusto natin talaga kung pwede lang na tayo na mismo yung ating mga team na nasa Myanmar ang siyang maghanap doon sa ating mga kababayan na unaccounted pa at this point na nandun sila marahil doon sa area ng Sky Villa na gumuho po yan. Subalit, kinakailangan natin na sundin kung ano ang programa ng mga otoridad ng Myanmar dahil tayo ay sumusunod doon sa kanilang dispatch plan. Huwag naman tayo mag-alala dahil minomonitor naman ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating DFA at ang ating Defense Attaché doon sa area at ng ating mismong team doon sa Myanmar na nandun lang sa may Naypyidaw Airport area. Ito yung malayo-layo mula sa Mandalay City na nandun yung Sky Villa Tower. Huwag rin tayong mag-alala dahil marami ding mga USAR teams or mga grupo na siyang naghahanap ng mga maaaring biktima doon sa gumuho na Sky Villa. Nandun ang mga teams galing ng bansang Vietnam, Russia, at China at mismong Myanmar. Nandun po sila. Nanawagan din si Yusek Nepomuceno ng taimtim na panalangin para sa mga kababayan nating pinaghahanap pa at sa humanitarian contingent na nasa Myanmar ngayon. Ipagdasal natin lahat, una-una sana yung ating mga kababayan na hindi pa natin makita ay sana'y makita upang naman na sila'y ligtas pa at makauwi pa sa kanilang mga pamilya. Ginagawa po natin lahat ang kaya natin gawin sa pakikipagtulungan na rin po sa bansang Myanmar at iba natin mga kasamahan sa ibang bansa. At ipagdasal din naman po din natin yung ating mga miyembro ng rescue team na nasa Myanmar. Pinagbubuti po nila ang kanilang misyon na makatulong at sana'y sila rin mismo ay laging maging ligtas. Handa namang magpadala ang Pilipinas ng panibagong team kung sakaling hihilingin ito ng bansang Myanmar. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, kung sakali ay kailangang panibagong team ang ipapadala dahil hindi na maaaring i-extend ang una at pangalawang batch ng contingent na naipadala sa Myanmar para makaiwas sila sa fatigue at trauma. Kapag dumating yung oras na kailangan ng Myanmar ng tulong pa beyond the April 1 to 12 nating initial plan, pwede tayong magpadala ng bagong team or mga miyembro para palitan yung mga kasalukuyang nasa Myanmar na. Ang initial plan natin ay ibalik dito yung 89-man team upang maiwasan naman yung magkaroon sila ng fatigue o ng trauma dun sa area. Samantala, inanunsyo ni Yusek Nepomuceno na maaaring sumabay sa mga pauwing contingent sa April 12 ang mga Pilipinong nasa Myanmar na nais magpa-repatriate pabalik ng Pilipinas. Handa naman ng ating C-130s from the Philippine Air Force. Nadalhin sila sa Pilipinas pag kailangan na nila. Subalit ang repatriation ay voluntary. Halimbawa, merong naunang isasakay na sana natin itong 3 days ago nung dumating dun yung ating C-130, sasabay na sana sila. Francisco ang pangalan niya.
Francisco Torres. Kaya lang, minabuti niya na umalis na lang sa April 12, pagpabalik na ulit yung ating team, pabalik ng Pilipinas, doon na siya sasakay. Ngayon kung may iba pa tayong mga kababayan, dahil marami pa ho, at least merong 80 na nasa maselang lugar doon at nag-request sila na dalhin sa mas safe na lugar, okay naman ho yun. Handa ang ating pamalang bigyan sila ng alalay doon. At kung ilan sa kanila ay gusto magpa-repatriate, handa din ang ating Philippine Air Force C-130 na isabay sila doon sa eroplano. Samantala, puspusan ng mga ahensya ng pamahalaan sa paghahanda sa pinangangambahang pagtama ng The Big One sa bansa. Nagsilbi ring wake-up call ang pinsalang idinulot ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand. Ang Civil Defense in action sa report na ito. Kung isang magnitude 7.2 na lindol galing sa West Valley Fault ang tatama sa Metro Manila sa gabi, habang nahihimbing at hindi handa ang depensa ng halos lahat ng mga residente ng Metro Manila, tinatayang 35,000 tao agad ang mamamatay. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng JICA, MMDA at PHIVOLCS noong 2004. Tinatayang higit 100,000 ang masasaktan sa pagguho ng may 170,000 bahay. Asahan din ang may 500 sabay-sabay na pagsiklab ng sunog sa mga pabrika, ospital at kabahayan dahil sa short circuit at pagsabog ng LPG at petroleum leakage mula sa mga storage tank. Liquefaction o pagguho lalo sa mga lugar na malalambot, buhaghag o may tubig sa paligid at ilalim ng lupa sa mga lugar na malapit sa ilog, Pasig, Laguna de Bay at Manila Bay. 7 tulay umano sa Metro Manila ang babagsak. Sa mahigit 1,300,000 gusali sa Metro Manila, 175,000 dito ang maaaring gumuho o masira. Sa isang contingency plan na inihanda ng MMDA noong 2011 at sa binuong Oplan Metro Yakal upang mapaghandaan ang The Big One, hinati ang Metro Manila sa 4 na bahagi para mapadali ang evacuation at rescue operation. Itinalagang staging areas ang Veterans Memorial Golf Course sa Quezon City, Marikina Youth Camp sa Mandaluyong, Intramuros Golf Course para sa West at Villamor Air Base Golf Course para sa Southern Metro Manila. Gagamitin ding evacuation center ang mga athletic field, sport arenas, memorial parks, simbahan at gym. Malaki ang magiging papel ng Ilog Pasig. Oras na maputol ang mga tulay, gagamitin ito bilang alternatibong ruta ng relief at medical operations. Ang pagtatayang ito ay noong nasa 12 milyon pa lang ang populasyon ng Metro Manila noong 2004. Ngayon, nasa mahigit 20 milyon na ang bilang ng mga residente sa Kalakang, Maynila. Kaya naman isang hakbang ng Office of Civil Defense ang gawin naman ang quarterly nationwide simultaneous earthquake drill sa gabi. Next earthquake drill, halimbawa, gagawin natin yan sa gabi. Kasi kung sa gabi halimbawa mangyari lindol, lahat kami, kasama din naman kami, except with some personnel of the AFP, nasa bahay po tayong lahat. So it is also important that we do different scenarios. And we will also incorporate, for example, a tsunami preparedness during NCED. Dahil may mga lugar na may banta rin ng tsunami in case magkaroon ng malaking lindol. So number 1 is NCED improvements. More scenarios that will be practiced by all agencies, both national and local government units, plus the participants from the private sector. Pangalawa, yung kapasidad mismo ng pamahalaan, both in the national government and the local government units, binabantayan natin na lalo pang mas dumami yung ating mga kasamahan that will be given the special skills, especially for the collapse structure rescue. Sa isang pag-aaral ng World Bank, iminumungkahing bigyang prioridad sa bansa ang retrofitting ng mga eskwelahan, ospital at pampublikong gusali. Ayon sa Office of Civil Defense, mahalagang tutukan ang structural integrity o katatagan ng mga bahay at gusali para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Yung dock cover and hold na pinaliwanag namin, kahit magawa po natin ang perfecto, kung yun ang mga struktura ay mahina, baka dun din kayo delikado sa struktura na yan dahil baka kayo ay maguhuan. Ano po. When we talk about preparedness, we have to make sure that
our buildings, our houses are earthquake resilient, meaning we have to follow the minimum engineering standards when we construct our houses or buildings. And although we do regular earthquake drills, quarterly, ang laki ng naitulong ng NDRRMC sa pagpukaw ng malaya ng mga Filipinos when it comes to earthquake preparedness. But these are not enough kasi even if you do the cover and hold, if the building will collapse, hindi rin siya effective. So again, we just like to emphasize that the best course of action, first and foremost, is to make sure that we follow the minimum engineering standards. Ayon sa DPWH, patuloy ang pagsisiyasat sa mga gusali, paaralan, tulay at iba pang struktura para masigurong ligtas ang mga ito. Oras na tumama ang malakas na lindol, tinututukan ng retrofitting lalo na sa Metro Manila. Mga public school buildings, including health facilities. As of to date po, nakapag-assess na kami ng more than 21,000 public buildings. Marami dito i-recommend na namin for retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Ang ibig lang sabihin ng retrofitting ay iakyat ang kanyang standards para sa international earthquake standards. We can provide data the actual numbers. But ang sinasabi po namin sa DPWH, tuloy-tuloy po yung programa at hindi lang po yung mga buildings, kundi pati mga tulay. Importante po yung mga tulay, especially in Metro Manila kasi very important po ang National Capital Region to the economy. Umaalalay din ng DPWH sa Transportation Department sa pagtitiyak naman ng structural integrity ng railway transits. Meron din kaming mga technical assistance sa iba't ibang national government. Like for example, LRTA, we have already assisted DOTR para i-assess po ang structural integrity ng ating mga railway at saka light rails and MRTs. Nakakalat na rin ang nasa 2,000 equipment, gayon din ang kanilang iba pang quick response assets ng DPWH sa iba't ibang rehiyon bilang bahagi ng kanilang contingency plan. Ayon sa OCD, sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, dapat matutukan ang pagbibigay ng permit sa mga itatayong gusali at matiyak na alinsunod ang mga ito sa building code. Yung itatayo pa lang, ang dapat talaga, sundin na nito yung strict provisions of the building code. Na kaya nitong matatag ito, sapat para kahit gano'ng kalakas ang lindol hanggang 8.5 magnitude, kayanin. So yung itatayo pa lang, yun yung hiningi ng tulong ng ating Office of the President, na yung mga LGUs natin ay nasa balikat po nila yan primarily. Tulungan tayo masigurado na ibibigay nilang construction permits ay tama at yung occupancy permits ay dapat tama rin, meaning yung plano ay ginawa. Kasi iba po yung plano, iba sa implementation. So yung mga itatayo pa lang, dapat sigurado tayong tama po yun. Pero paano ang mga lumang infrastruktura na hindi na earthquake resistant o yung mga bahay na nakatirik sa hindi dapat pagtayuan? Ngayon, yung mga nakatayo naman na po ngayon, may mga engineering solutions naman po. Of course, hindi lang ang national government ang gagawa niyan. Ang engineering solutions na number one na available to everyone, of course, hindi po yan libre. And this has to be done professionally, meaning by engineers. Yung retrofitting po ng mga istruktura. Ang kayang gawin po ng national government and the LGUs, of course, yung sarili naming mga istruktura, halimbawa ang mga ospital at doon naman po sa private sector, makipag-ugnayan of course sila sa kanilang mga professional engineers to get the evaluation and the possible engineering solutions, so retrofitting, ibig sabihin, pagpapalakas ng istruktura po nila. Ayon pa sa OCD, mas pinaiigting ang paghahanda ng pamahalaan sa mas pinalawak na kolaborasyon sa lahat ng ahensya at pribadong sektor. Kasabay niyang National Simultaneous Earthquake Drill, ang hindi natin nakikita is the drill among the responding government agencies with regard to our capability to still communicate with each other during the earthquake and the aftermath of the earthquake. Importante yung kakayanan ng ating pamahalaan na lagi pa rin na ma-establish namin yung tinatawag na command and control during the incident. We are now leveling up public participation. We are already institutionalizing partnerships with the private sector. For example, we have formally signed agreements with the Chamber of Mines, the academic community such as UP, the
and other educational institutions. And then we're strengthening our partnership with the Association of Civil Engineers of the Philippines, organizations like that, so that the government will not be doing the management for disaster alone. Kailangan namin ang mas malawak at mas malalim na partisipasyon ng private sector. Because again, we assure you, based na rin ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, na pagbutihin natin paghahanda. Subalit kailangan din natin ng tulong ng private sector. And this is the norm worldwide. The government, private sector, civil society will have to work hand in hand with regard to huge incidents. Pinag-aaralan na ang buwang-buwang pagsasagawa ng earthquake drill at nakikipag-ugnay na rin ang OCD sa JICA para ma-update ang datos lalo't lumaki na ang populasyon ng bansa. Lalo't pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na magkaroon ng long-term solution sa paghahanda sa The Big One. Kasunod ng malakas na lindol sa Myanmar, binigyang diin ng pamahalaan ang kahandaan sa posibleng pagtama ng The Big One sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersabin, nabigyan na ng abiso ang kinaukulang government agencies para paghandaan ang mga kalamidad. Kabilang sa paghahanda ang pag-preposition sa assets sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines, habang ang pagtiyak naman sa supply ng pagkain ang tututukan ng Department of Social Welfare and Development. Nauna nang sinabi ng Department of Public Works and Highways na sinimulan na nila ang assessment sa mga gusali sa Metro Manila at nakatuon din sila sa retrofitting. Natapos na ang grass fire sa timog kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island na nagsimula noong Miyerkules. Ayon sa PHIVOLCS, bandang alas 5:20 Huwebes ng umaga nang humupa ang apoy. Pasado alas 11 ng umaga Miyerkules nang magsimulang kumalat ang apoy. Base sa initial assessment ng BFP San Nicolas, nasa 3 hanggang 5 hektarya ang naapektuhan ng apoy. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, walang naapektuhang gamit ng PHIVOLCS sa lugar. Nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Samantala, nagsagawa ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Calabarzon sa pamamagitan ng Office of Civil Defense Calabarzon ng isang aerial inspection sa Taal Volcano Island. Ito ay para ma-assess ang kasalukuyang sitwasyon at alamin ang lawak ng danyos na nalika ng grass fire incident nitong nagdaang April 1. Kasama ni na Rowelyn Cansisio at Mark Rafael Sasutona ng OCD Calabarzon, ang Batangas Provincial DRRM Officer na si Dr. Amor Calayan. Bureau of Fire Protection Batangas Operations Head Fire Senior Inspector Ralph Ocampo, Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology Science Research Analyst Senior Rian Guelas at Philippine Information Agency Calabarzon Representative Shimi Taclino. Inalam sa naturang aerial survey ang tinatawag na comprehensive view ng danyos, lalo na sa barangay Pulang Bato sa Nicolas, Batangas. Agad naman na nagsagawa ng pulong ang mga dumalo para bumuo ng rekomendasyon sa susunod na hakbang. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging